Hi guys, matagal-tagal lang akong hindi nag-upload. Update ko lang kayo. And siguro aware naman kayo yung mga dati kong viewers na in remission yung ating breast cancer. Pero ang nakakalungkot lang, naging frequent naman ako sa emergency room dahil sa SBT or tachycardia. Umaabot ng 200 yung palpitation ko. And lately, uh, dati for months ang gap bago yung susunod na atake ko. Pero nitong tumuntong yung taon na 2026, parang monthly na. January, February, March, nakatatlong balik na ako sa ER. Kaya ni-refer na ako sa heart center ng veterans. Pwede sana yung pacemaker available sa veterans, pero hindi daw yun yung pupwede kasi pataas yung aking heartbeat, yung hindi siya pababa. Ang para sa pacemaker, yung mababa, sobrang baba ng heartbeat. So, ang kailangan ko is ablation. Then, nagpunta kami sa heart center and nakausap namin yung isang doktor doon. Nagkonsulta kami. Ablation din yung kanyang sinasuggest. Pero, nung magtanong ako kung magkano yung ablation, nasa 500,000. Hindi po ako sure kung kasama doon yung professional fee. At yung doon sa private doctor, kung mayroong magtatanong dyan, magkano ang binabayad, 1.5 po per consultation. At yun nga, sabi ko hindi ho namin kaya yung presyo. So, pupila kami sa charity. Anyway, senior naman ako and PWD. Hindi ko pa alam kung may ZBB or zero balance bill sa heart center. Kasi sa veterans, NBB naman sila. Talagang senior, kahit civilian, NBB pagka na-confine. So, mag-iintay pa ako ng schedule kasi sa April 27 pa ako pinababalik para sa first consultation ko. Hindi ko pa rin alam kung sino yung doktor na hahawak sa akin at saka kung i-workout ako. Pero yun nga, nakakuha kami sa last ER ko nung copy ng 2D echo while on attack. Kasi yun nga tayong hinihingi nila para siguro malaman kung gaano ka-severe at kung kailangan ng i-priority for surgery. Actually, yung ablation, guys, parang may ilalagay, idadaan sa groin, papunta sa heart. Hindi ko pa rin alam. Ipapaliwanag ko na lang doon sa doktor. And sana nga na kasi nakaka-nervous na, dumadalas yung takbo ko sa ER eh. Buti na lang hindi ako nahirapan masyado huminga. Okay pa yung paghinga ko kahit na 200 yung heartbeat ko and kinakaya pa ng puso ko. Yung last ER ko nga guys, muntik na akong ikuryentehin nang walang sedation kasi nga mababa daw, walang marinig na pulso, sobrang hina ng pulso ko at saka low blood. Hindi daw pwede yung adenosine. Mabuti na lang dumating yung mga previous doctor ko kasi mga attending lang yung on duty yung nag-asikaso sa akin. Buti dumating, Diyos ko, ayun, hindi sila pumayag. Inadenosine pa rin ako. Yun lang yung update, guys. And thank you for watching. See you on my next upload. Bye!